Oh, working student ka tapos nag-apply ka sa BPO company ngayon is you are having second thoughts if itutuloy mo pa ba yung pagiging BPO agent or bumalik ka na lang talaga sa pag-focus sa pag-aaral mo. So, I have this DM here guys, sabi niya honest feedback daw. So disclaimer lang, I'm gonna hurt you with the truth rather than comfort you with a lie. And I'm also gonna tell you my backstory, personal experience, and yung nakikita ko din na experience sa ibang tao. Diba? We also learn from the experience of other people. Sabi niya daw, i-disclose niya ba daw na student siya, specifically 4th year college, and as of now, wala pa naman daw conflict sa schedule niya sa work and sa school. Pero, kasi, is on the second semester is OJT na kasi siya. Okay, here's the thing. Ako kasi, nung nag-apply ako sa mga BPO companies, college graduate na kasi ako. So, never akong naput sa situation na ganito. Okay? And then, I'm just so happy na yung parents ko is, alam mo yun, yung ayaw nila akong ipag-work. Even though I really tried, guys, no? Sabi ko kay Papa na, Papa, gusto ko maging working student, Mama, ganun. Tapos nag-usap sila, hinart to heart talk nila ako. Noon, naantig ako sa sinabi ng Papa ko. Sabi ni Papa sa akin na, Nak, diba? Hindi ko talaga makalimutan to, guys. Diba, Nak? Kaya pa naman ni Papa? Nak, hindi pa ba enough yung efforts ko? Nahihirapan ka pa ba? Kulang ba yung allowance mo, Nak? Ano bang kulang? Sabihin mo sa amin ni Mama para magawa namin ng paraan. Alam mo, as in, napaiyak talaga ako nung na-realize ko. Parang feeling ko na insulto ko yung parents ko na parang question ko na ay, hindi niyo ako kayang pag-aralin na kayong dalawa. Magsusumikap ako na sarili kong pera, gano'n. Pero hindi pala yun yung ibig sabihin ni Papa. Ang na-realize ko, sabi ng mom and papa ko na nandun na sila dati na, yun nga, walang pangbayad ng tuition kasi they were also very, very poor before. Kasi taga-Bohol sila mama at papa, tapos na-experience na nila yung asin at asin, tubig, tapos rice lang daw sila dati. Swerte na daw kami ngayon kasi totoong pagkain na daw talaga. Like, meron talagang ulam na masarap. Sila daw dati hindi. So, dun ko na-realize na sabi ni Papa na mahirap ipagsabay yung work and yung studies na kasi mahati talaga yung utak mo, wala kang enough sleep, ganun. And marami din ako naririnig sa mga working student ko ng mga co-teachers ko din dati kasi education student ako and education graduate na ako ngayon. So, dapat yung path ko is teaching, ganun. Tapos, marami ako nakikitang nagvo-vlog din yung mga English major, yung sinasabi nila na ang swerte nyo kasi hindi kayo at the end of our online class or at the end of our class is pwede kayong gumala, pwede kayong pwede kayong matulog agad or mag-review. Kami hindi kasi nagsa-sideline kami as ESL teachers just to help our parents to fund our studies kasi marami silang magkakapatid. Ganun, so na-realize ko I was so blessed to have parents na inako talaga yung parang accomplishment din ni Papa na ay nakapag-graduate talaga ako ng college nang dahil sa nag-aral din ng mabuti yung anak ko, tapos natustusan ko din yung yung tuition. Pero hindi ko hinayaan si Papa na na siya lang. Okay, ma-pride din kasi ako guys. Sabi ko, ay, alam mo yun, parang nahiya ako na bakit ganun yung mga classmate ko, napaka-matured na, nag-work na para to earn income. Paano ba ako makaka-earn na hindi ko mai-insulto si Papa? So now, I came to think of it na, ay, pwede palang alternative academic scholar. Ayun. So I was an academic scholar guys, and naging OWA scholar din ako. Okay? Academic scholar ako nung senior high school na maintain ko naman, and I graduated with honors. Tapos, nung sa college is OWA. Hindi na ako nag-academic scholar kasi alam ko talagang iaano ko ng school. So, OWA scholar. Tapos, maganda din naman yung standing kasi hindi naman super duper hirap yung gusto nilang standards ng grades. So, yun, napasa ko. And, thank God kasi naging cum laude naman. Okay, yun yung backstory ko. Okay, I was just lucky na hindi ko pinagsabay yung work and yung studies. Sa second point of view naman is based na to sa experience ng ibang tao. Marami akong kilalang co-agents ko. Same kami ng company ha. Accountancy, finance na yung course, nursing, tourism. Silang apat nakagraduate this year. And pinost sila ng company namin, like sa company page namin na we're so proud of you kasi nagawa niyo ganito, ganyan. Kasi pride din yan ng company na meron silang mga agents na kahit mahirap yung buhay, nilaban din ng mga OM, ng mga TL, inintindi na sige, okay lang yan kasi importante talaga yung pag-aaral, opportunity talaga yan for self-growth and everything like that. And then, they also help them para maano yung mga schedule, like ay sige,
masasagasaan pala yung ganto mo, or if ever magli-leave kasi kailangan, kasi OJT or whatsoever, gagawa niyo ng paraan ng TL na, sige mag-leave ka na lang dito, idikit na lang natin sa day off mo para tuloy-tuloy yung pahinga mo. Like, they are also gonna strategize with you. Okay? And then, depende talaga yan sa mga TL, sa mga OM kung maganda yung work environment ng company na in-applyan mo. And kasi even though, let's say, parehas tayo, VXI Makati ka, VXI Bridgetown ako, tapos iba-iba kasi yan sila ng environment, iba-ibang way of management skills. Like dito sa OM namin is napaka-understanding, napaka-compassionate, yung mga AD namin, mababait din, ganyan. Pero what if yung AD dyan sa Makati is hindi ganun ka-understanding or whatsoever? You don't know, right? So all you need to do is just really communicate. Kasi meron daw akong kilala na may hirap nga na like yun yung isa pa na kakilala ko is siya, yung course niya is parang about sa engineering ng mga eroplano. Basta meron sa kukumpunin sa eroplano tapos nakagraduate siya. While he is doing or he is working in the BPO. Kasi iba-iba talaga tayo ng management skills, mind management skills, time management, emotional management, spiritual management, kung paano mo yun ma-holistically ma-i-include sa journey mo as a human being or as a person. Kasi kahit hindi kasi ako naka-experience ng ganyan. So, I'm just really sharing you the experience of other people. Kasi, na-prove ko talaga, paano nila nakaya yun? Diba? Nakaya nga nila, ikaw pa kaya? And in the first place, you took the chance. So, nasa sayo talaga yan. Kasi, regardless na tanungin, isabihin mo yan sa kanila, tatanungin ka din pabalik. So, anong plano mo? Yun. Kaganunin ka talaga. So, anong plano mo? Are we gonna work this out? Anuhin ba natin yung work schedule mo para i-adjust natin? Or magre-resign ka? And babalik ka na lang dito if ever ready ka na talagang mag full time na wala ka ng studies, ganun. So, depende talaga yan, okay? Kasi pure words lang talaga tayo dito, diba? Doon kasi magkukulod lahat kapag na-execute na. So, it really depends on you. Kasi meron talaga akong maraming kilala na kaya nilang i-handle yung BPO. But I'm not forcing you to do that. It depends on your health, okay? Kasi if ever think mo, nakukompromise na yung health mo, wag mo nang ituloy if feeling mo wala ka ng tulog and stuff. So, wag mo nang ituloy if ever ganun. Kasi delikado if yung katawan mo na yung maningil ng kabayaran ng pinaggagawa mo na pag-exhaust mo sa utak mo, sa mind mo, sa puso mo, and whatsoever. So, that's my honest feedback to you. And I do hope that this helps. And please also ask advice from your family and from your closest friends. Para at least meron kang iba't ibang point of view. Pero the final decision will always be yours. Okay? Choose what's best for you. So, that will be all. And kita-kits on the next video. Follow for more.